infographics at website, paalala ng Malacanang sa publiko na tumalima sa ipinatutupad na liquor ban kaugnay ng nalalapit na eleksyon. Para sa detalye, balitaan mo kami, Elena Luna. Ipinapaalala ng palasyo na simula sa Huwebes, May 9, magsisimula na ang 5 araw na liquor ban bilang bahagi ng election period. It's a short public information, public service information that can be found on the official gazette about certain things that everybody should know about the liquor ban, of course, which is in place in connection with the elections on Monday. Nakalagay dito ang mga pwede at hindi pwedeng gawin habang umiiral ang liquor ban mula May 9 hanggang araw ng eleksyon, May 13. Ipinagbabawal ang pag-inom ng beer at alak sa mga lugar kung saan bumoboto. Bawal ding magbenta at bumili ng alcoholic beverages mula hating gabi o 12 a.m. ng May 9 hanggang 11:59 p.m. ng araw ng eleksyon. Pinapayagan naman ng COMELEC ang mag-inom kung una, gagawin ito sa pribadong lugar. Pangalawa, sa mga hotel at tourist-oriented businesses na may sertifikasyon ng Department of Tourism. Pangatlo, pinapayagang mag-inom ang mga dayuhang turista sa lugar na exempted sa liquor ban. Mababasa rin sa Official Gazette ang iba pang paalala ngayong panahon ng halalan. Kabilang dito ang umiiral na gun ban na nagsimula nitong Enero. Isang araw bago mag-eleksyon at mismong sa araw ng eleksyon, bawal ang pagtanggap ng libreng transportasyon, pagkain o anumang inumin mula sa sinumang kandidato. Ipinapaalala rin ng palasyo sa publiko na sa araw ng eleksyon, bawal ang anumang uri ng sugal. Ang pagbubukas ng mga booth na may 30 metro ang lapit sa lugar na pagbobotohan at ang paghingi ng boto o pamamahagi ng anumang uri ng propaganda para o laban sa sinumang kandidato. Sa nasabing website, makikita ang mga dapat tandaan ng mga kandidato. Kabilang dito ang pagbabawal ng mga kampanya 12 o isang araw bago ang eleksyon. Para sa Telebisyon ng Bayan, Elena Luna.